Ang napag-aralan natin, yung iglesia, yung church, ito yung katawan ni Kristo, the body of Christ. And the body of Christ ay maraming parte, may kamay, may ilong, may paa. Ibig sabihin nito, ang body of Christ ay may kanya-kanyang gawain. Yan ang iglesia. Then, ang sumunod na tinalangin natin, yung body of Christ, ito ay magiging bride of Christ, mapapangasawa ng Panginoon Kristo. Ano ibig sabihin na mapapangasawa? Tayo ay inihahanda ng Diyos Ama para maging kaisang dibdib ng Panginoon Kristo pagdating ng araw. Kaya ang dapat natin gawin, ihanda natin yung ating sarili para maging mapapangasawa ng Panginoon Kristo. Then, ang pangatlo ay yung kapalaran ng iglesia. Ano ang kapalaran ng iglesia? Ito yung pagdating ng huling araw, ang magkakagulo na ang buong daigdig, wawakasan na ang buong daigdig, ang mga iglesia ng Panginoon, ng katawan ni Kristo ay ililigtas niya muna pansamantala sa langit. Hanggat hindi matapos ang kabuluhan o pagkatunaw ng ibabaw ng mundo. Tutulungan itong ibabaw ng mundo. Because of the nuclear bomb, atomic bomb, hydrogen bomb, o anong bomb kaya, 6 bomb, yan. Malulusaw lahat yan. Pero, lahat ng katawan ni Kristo, pag sinabing katawan ni Kristo, may ginagawa ang katawan eh. May nagtanong sa akin, Pastor, wala namang ginagawa yung puwet. Wala namang ginagawa. Kung alin yung nakatago, yun yung mahalagang parte ng katawan. Dahil kung wala yung puwet, patay tayo. Walang daanan ng dumi. Kaya lahat ay kami. Ngayon, ito ay tinatawag na katawan ni Kristo pag may kami. So lahat ito ay itatago ng Panginoon pansamantala habang nagkakagulo ang mundo. Yun yung masarap dito, ang tawag doon, rapture. Then pagkatapos doon, ay doon na mangyayari yung kasalan, the wedding. Kaya yun ituturo ko sa inyo na susunod ay basahin nyo, wedding ang kasalan. Ito yung series number 2. Yan. Nakita niyo ang kasalan sa Hebreo. Sa mga Hudyo, ganito ang uri ng kasalan, may kubo. May sinisimbolo yan. Ang sinisimbolo yan, yung akit, yun ng banal na espiritu, at yung dinding na yun ay yun yung protection sa magkakaroon ng pamilya. May mga simbolo yan. Pag pagka napaludyo yung kasal ng Hebreo, talagang gusto nyo pakakasatuloy. Kasi nung nagpunta kami na Israel, ikinasal kami ulit doon ni Pastor Adal. Doon mismo sa tabernakulo na inihanda para sa kasalan. Nagpabinyan kami ulit sa Jordan. Yan. Kaya bago man lang magkaroon ng katapusan ng mundo, punta kami Israel. Amen. Okay, let's pray. Panginoon, maraming pong salamat. Sa araw na ito, another opportunity sa amin para magpatuloy namin ang aming pag-aaral patungkol sa kahihinatnan o ang kapalaran o destiny ng iyong iglesia o katawan ng Kristo. At sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon, namin pong itutuloy with the help of the Holy Spirit, with your presence, Lord God, that will give us joy, strength, and inspiration as we hear your word. Siya rin nagbibigay sa aming Panginoon ng motivation para magpatuloy kami bilang katawan ni Kristo. Lord, kailangan namin ang pagpupuspos ng banal ng Espiritu. Kailangan namin, O Diyos, ang kadalatan sa iyong presensya, kapayapaan sa iyong presensya, Panginoon. Lord, salamat.
at ating pinagbabawal ang lahat ng mga plano ng kaaway sa lugar na ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Salamat Panginoon sa lahat. Ang aming papuri, pagkiligin paggalang sa pangalan ni Jesus sa namin lahat. Amen. Amen. So the waiting, ang kasal ni Kristo sa kanyang iglesia. Ang teksto natin ay mahaba, ito'y talinghata ng kasalan. Sabi dito, muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. So dito, yung haring naghanda ay walang iba kundi ang God the Father, ang Diyos Ama. At yung anak na ikakasal ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Then, verse 3, isinuko niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Okay. Pangalawa ay yung mga kanyang lingkod ang tinutukoy. Isinugo para imbitahan yung inanyayahan. Ibig sabihin, meron lang inimbita. Then, muli siyang nagsugo ng iba kasi tumanggi. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod. May maraming lingkod dito. Second batch. At kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naghanda na ang mga pagkain, napatay na ang aking mga baka, baka pa, at mga pinatabang guya. At handa ng lahat. Halina kayo. Dahil ngunit hindi pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanilang lakad, may nagpunta sa kanyang bukid, at meron naman nag-asikaso sa kanyang negosyo. Hindi tayo. Sinundan ng iba ang mga lingkod, hinamang at pinatay pa. Galit na galit ang hari, kaya pinapunta niya ang kanyang mga kawan, hindi na lingkod, kawan na, upang puksain ang mga mamamatay tao iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga unang inanyayahan. Then sa Matthew 22 verse 9, pumunta kayo sa mga lansangan na tao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Sabihin natin lahat. Ng makita ninyo. Then, pumunta nga ang mga pamunay, o pumunta nga sa mga pamunay lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan. Masasamang mabubuti at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Then, pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao. Kaya sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman at sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. So dito, ang ating pag-aaralan ay may tatlong pinakasentro ng talinhaga nito. The wedding banquet. Una ay ang mga inimbita sa kasalan, sa wedding banquet.
Yung salitang banquet, ito yung paghahanda. Paghahanda sa kasalan. Sabi dito, sa verse 8, pagkatapos sinabi nga sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga pinangyayari. Tatalakayin natin yun mamaya. Pangalawang sentro ay ang mga lingkod. Ito yung mga topic natin tatalakayin. Una, yung mga inimbita. Pangalawa, yung mga lingkod. Pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ng lahat ng makita ninyo hanggang sa mapuno ang lugar. Sabi ka natin yun, hanggang sa mapuno. Hanggang sa mapuno. So may bilang ang panakuhin. Ilang bilang hanggang sa mapuno. Okay, ang pangatlong sentro, ang panauhin hindi nakagamit pang kasalan. Ang ibig sabihin dito, sabi niya, tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pang kasalan? Hindi nakasagot ng tao. Kaya dito sa tatlong sentro, makikita natin dito yung kalagayan. Doon sa mga ibang akla, ang nagsasalita na magtawag kayo, mag-imbita ay ang Panginoong Kristo. Pero dito naman, ang Diyos Ama mismo. Ang Diyos Ama ang naghanda ng wedding banquet para sa kanyang anak na ikakasal. Okay, talakayin muna natin ang una. Ang mga unang inimbita sa wedding banquet. Ang kahit ng langit ay katulad ng isang hari nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinuko niya ang kanyang mga lingkod o pagtawagin ng mga ginagayan ngunit ayaw nilang tumalo. Okay, sino-sino itong mga inimbita na una? Dalawa, sa Biblia may tinutukoy dito na ibang tao. Pero sa practical, i-apply din natin ito sa ating sarili. Sino sila? Sabi dito sa Romans 11:28, 30. Dahil pinagyan ng mga Israelita ang magandang balita, so tinutukoy na po na inimbitan yung mga Hudyo, yung mga Israelita. Sila ay naging kaaway ng Diyos. Ang Israelita, ito yung paborito ng Diyos, ito yung kanyang sariling bansa, ito yung mga kapatid ng Panginoong Kristo at si Jesu Kristo ang pangalan. Sila yung unang inimbitahan. Ano yung inimbita? Kaligtasan. Yung kaligtasan sa kanila, nakadireksyon. Para sa kanila yung kaligtasan. Pero tinanggihan. Kaya sila naging kaaway ng Diyos. At kayong mga hintil ang nakinabang. Tayo yung mga hintil. So, ibig sabihin, nung dumating ang Panginoong Kristo at ipahayag yung salita ng kaligtasan sa mga Hudyo, hindi siya pinaniwalaan. Kasi karpintero lang siya. Kilala nila, anak ni Maria, anak ni Jose. Bakit siya naging Misaya? Bakit siya naging anak ng Diyos? Nakita nila tao lang siya. Kaya hindi sila naniwala kay Jesus. Dahil sa kanilang pagtanggi sa kaligtasan, doon inilipat yung kaligtasan sa atin na mga hintil. Tayo ang nakinabang. Kaya sabihin nga natin lahat, salamat sa pagtanggi ng Hudyo. Salamat sa pagtanggi ng Hudyo. At nagkaroon kami ng kaligtasan. Nagkaroon kami ng kaligtasan. Ngunit dahil sa sila, ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya. Alang-alang sa kanilang mga ninuno o alang-alang kay Abraham. Noon kayong mga hintil ay hindi sumusunod sa Diyos. Ngunit ngayon, kayo ay tumanggap ng habang ng Diyos nang subuhay ang mga Hudyo. Nung dumating ang salita ng kaligtasan sa ating mga hintil, naniwala tayo agad na si Jesu Kristo ang Misaya. Siya ang Panginoon. Siya ang ating tagapagligtas. Naniwala tayo lahat. Pero kung pag-aralan ko maniniwala, nagkaroon ng malaking pagkakamali ng bandang huli. Dahil ang minahal na ng tao yung relihiyon.
hindi na yung tagapagligtas. Kaya tao, makapunta lang minsan si San Linggo sa simbahan, masaya na sila. Hindi si Kristo pinuntahan ang simbahan. Nagigits nyo yung epekto. Okay, ulit tayo. Ang mga unang inimbita sa Biblia, okay, ito yung mga inimbita. Sila ay pinili. They were chosen. Panauhin, pandangan. Hindi ba? O, nakaranas tayo ng kasalan. Yung ikakasal, sila ang nagpapagawa ng invitational card of invitation. Pero dito, iba, ang Diyos Ama, ang hakim, ang nag-uutos o nag-imbita sa mga tao. Inutusan lang kayo ng mga lingkod. At yung mga iniimbita, di ba, pag nag-invite tayo, may mga invitational card. Ibig sabihin, yung ikakasal, bago sila ikinasal, namili na sila kung sino yung kanilang mga iimbitahin. May pasya, bakit sila ay pinili. Maaring guwapo, maganda, maaring mayaman o walang problema sa bulsa. Sabi kanina, burden sa bulsa. May pastor na lovely. Yun, maaring may pera. Alam niyo ikakasal, namimili ng mga panahing pandangan. Yun yung ginawa dito. Yung pangalawa, formal attire. Ito yung, mayroong motif eh. Yung RSVP, ano ba ibig sabihin ng RSVP? Sa saltang natin kasi ito eh. Respondes CN Vos Prae. Yun yung ibig sabihin ng RSVP. Na ang ibig lang sabihin nito ay please reply o please confirm. Kaya pala yung card, pag mayroong nakalagay na RSVP, please reply, ang ibig sabihin no, please confirm. Hindi, ang ating intindi ngayon iba. Wow, RSVP ko ang ganda pa ng invitation card. Kaya tinagalan ko yun yung RSVP. Reserve sa panahuing pandangan. Reserve sa bisitang pandangan, RSVP. Pero ang ibig pala sabihin nito, please confirm. Kung gusto mo pumunta o hindi. At may motive pa. Ganito ka-special yung pinadala ng card. Di ba, ang kakasal tayo ng motive. Minsan labat o minsan pula, o minsan puti. Pagandahan eh. Yun yung unang inimbita. Binigyan ng importansya. Sila yung unang pinili. Then, dito pa ibinasi yung klase ng handa at dami ng handa. Di ba? Yung ikakasal, okay, ang ating bisita lang ay mga 100 lang. Kaya ganito karami yung ating ihahanda. Doon nakabase. Kaya nga kayo, may catering. Ngayon, lahat sila tumanggi. Kaya sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta kayo sa mga lansangan, sa mga daan, pilitin mo pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. So nung tumanggi yung walang inanyayahan, ang hari, paano yung aking handa? Problema yun, di ba? Nakakita na ba kayo ng handaan na walang kumain? Ano mangyayari sa handa? Nakita niyo itong talinghagang ito, hindi binabanggit yung lalaking kakasama. Hindi binabanggit ang Panginoon Kristo. Dito ang binibigyan natin yung iniimbita. Pagdating sa ibang aklat, yung dito, bakit tayo yung ikakasal na makakasal ng Panginoon Kristo. Pero sa ibang katuruan, itong mga lingkod tayo pa rin. Tayo yung mga lingkod, tayo pa rin yung iniimbita. Kaya ang sentro talaga dito, tayo. Sabi mo sa katabi mo, tayo.
Kaya dito, inuutusan niya yung kanyang mga lingkod. Pag sinabing lingkod, ito yung mga manggagawa. Okay, sabi ko dito, sino dito ang manggagawa ng Panginoon o ng Diyos Ama? Taas naman. Amen. Siguraduhin nyo, ang lingkod ay inuutosan mag-imbita. Hello? Inuutosan mag-imbita. Yung unang binigyan ng paanyaya, hindi dumating. Kaya ang inutosan ng mga second batch ng mga lingkod, at iba ng utos. Hindi na binalikan yung inimbita, kasi nung pangalawang binalikan, pinatay pa kayo. Kaya ngayon, inutusan ka sa mga lansangan. Sabi na natin, lansangan. Sabi natin, pilitin. Kaya, pumunta sa mga lansangan at pilitin mo kung ba ito ang sino man makita mo. Sabi mo, makita mo. Para mapuno. Sabi natin, para mapuno ang aking bahay. Yun ang plano ng Diyos. Tignan natin yung puno na ba ito? Okay, kaya ibig sabihin, patuloy tayo ng invitasyon. Okay. Then, pupunta ka sa mga lansangan ng mga lingkod at sinama nila lahat. Sabi natin lahat. Lahat ng kanilang natagpuan, masama ang mabuti, na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Okay. Bumalik ang alipin sa lukas naman ito. Bumalik ang alipin at binalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, magmadali kang pumunta sa mga lansangan at sa makikipot na daan, dinagdagan. Remote area na ito. Ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag, at mga pilay. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na po ang inuutos ninyo. Ngunit marami pang bakanting upuan. Aba, tingnan natin, marami pang bakante. Aba, marami pa. Then, tingnan nyo, ang kinakausap nito talinada, tayo na yun eh. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon. Verse 23. Kaya sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mo marino ang sino makita mo upang mapuno ang aking bahay. Yun yung layunin. Okay. So, ang layunin ng pangalawang invitasyon kasi yung una, tinanggihan. Tinawag na ulit yung ibang lingkod. Pangalawang utos sa mga naimbitahan. Para ano? Para sa lahat ng tao, maging sino man siya. Kaya huwag po tayong, pero ito naman ang advice ko. Sa Matthew, nung utusan ng Panginoong Kristo yung kanyang mga lingkod, sabi niya, huwag kayong pumunta sa mga lugar ng mga Samaritano. Huwag kayong pumunta sa mga lugar ng mga kumbaga, mga Parisiyo, yung mga ano. Sabi, pumunta kayo sa mga lugar ng mga Hudyo. Yun yung pinutusan. May pinipiling lugar. Ano ang ibig sabihin nito? Kapag kayo'y nag-iimbita, sabihin naman ninyo, maka-nambita nyo, Iglesia ng Cristo, mapapahiya kayo, didibatiin kayo agad. Sabi ko sa inyo, sabi ng Biblia, bawal ang makipag-bigati sa salita ng Diyos. Maliwanag ba? Amen. Nakikita ninyo kayo ng paninira ng mga ibang pangangaral na Iglapis. O sino na nakarinig kay Iglapis? Nangangaral nito. Magaling magturo. Graduate sa mataas na paralan ng Biblia. Pero sinisira sa ngayon dahil
ang turo daw niya, ang Diyos ay magnanakaw, ang Diyos daw ay tumamatay. Pero kung basahin mo yung tinuro niya, narito naman yung konteksto, ang dapat hindi gano'n ang ibig sabihin. Pero nakita niyo si Lapis, hindi sumasagot, hindi nakikipagdebate. Remain silent. Gano'n dapat, hindi ninyo dapat ipagdebate ang salita ng Diyos. Di ba na? Kaya, pwede nyo imbitahin ang sino man, huwag lang yung dumidebate. Then, para ano? Para mapuno ang lugar, ang meeting place. Kaya in short, hanggang hindi pa napupuno, tuloy-tuloy ang pag-iimbita. Yun yung pinapagawa sa atin ng Panginoon bilang lingkod, Panginoong Diyos. Tuloy-tuloy ang pag-iimbita. Then, ang imbitasyon ay tuloy-tuloy hanggang hindi napupuno ang lugar ng kasalan. Ito yung lugar ng kasalan dito sa lupa. Ang final ng kasalan pagdating sa langit. Lahat ng mga churches na naratyo, yun ay magiging isang iglesia ng mga kasalan ng Panginoong Kristo. Wala nang GIL doon, wala nang PCF doon, wala nang Assembly of God doon, wala na. Lahat ng mga naratyo, magiging katawan ni Kristo, ito yung kanyang makakasalan. Kaya, ano ang ating hahabulin? Kailangan habulin natin na isa tayo sa mararatyo. Maliwanag ba? So, ito yung layunin ng pangalawang imbitasyon. Pinuntahan tayo mga hindi na-imbita, lahat, wala nang itinatanggi, tinawag, para ano? Para mapuno yung lugar ng kasalan. Then, ang mga lingkod, ang gawain nila ay ang mag-imbita at punuin ang wedding banquet ng mga tao masama at mabuti. Tingnan nyo, bibigyan ko ng din mga yung masama at mabuti. May kapansanan man wala. Sila ay pupunta sa mga pangunahing lansangan, maliliit na daan at mga malalayong lugar. Alam nyo, dito sa Santiago, ang daming lansangan, ang daming daan. Pero hindi pa na natin dito napuntahan. Pero pagdating sa Book of Acts, noong panahon ni Cornelius, si Cornelius ay hindi lingkod ng Diyos, pero tapat sa Diyos. Ang ginagawa ni Cornelius noon, meron siyang bisyo, kakaibang bisyo. Pagdating ng 3 o'clock ng hapon, nananalangin na ito kay Lord. Bukod sa pananalangin, ay nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Araw-araw yung si Cornelius ay isang kapitan ng Romano. Ngayon, sa loob ng ilang panahon na nananalangin sa Cornelius, nakarating ito sa Diyos. Kaya nagpadala ang Diyos ang anghel. At ang sabi kay Cornelius, Cornelius, nakarating sa Diyos ang iyong ginagawa, ang iyong panalangin, at ang iyong pagtulong sa kapwa. Ngayon, ang ginagawa ni Cornelius, in-invite na lahat. Sabi kasi ng anghel, magpapadala kami ng tao para malaman po ang balita ng kaligtasan. Ipulin po, 3 yung pinapaipon, ang iyong kamag-anak, ang iyong malapit na kaibigan, at ang iyong mga kapitbahay. So, ang target nung panahon ni Cornelius, kapitbahay, relatives, close friend. Yun yung mga pinupuntahan natin ngayon. Sino dito ang walang kaibigan, close friend? Itaas ang kamay. O sino dito meron? Itaas ang kamay. So, marami kayo may imbita. Sino dito ang may kapitbahay? Itaas ang kamay. Sino dito ang may kamag-anak? Itaas ang kamay.
Ang sabi sa Ezekiel 33, verse 3, ikaw na ating lingkod ay ginagawa kong bantay ng ating bansang Israel. Sabi nga, ikaw ay magbibigay warning sa kanila upang hindi sila mapunta sa kapahamakan. Kapag sila ay namatay at hindi mo nabigyan ng warning, ang kanilang dugo ay nasa iyong mga kamay. Ulitin ko yun. Ang sabi dito, ikaw ay ginagawa mong bantay. Sabi mo sa katuloy mo, ay bantay ka. Warningan mo sila, ang aking bayan. Bigyan mo sila ng warning. Kapag sila'y namatay, na hindi mo nawarningan, ang kanilang dugo ay nasa iyong mga kamay. Pero pag sila'y namatay at iyong nawarningan, wala ka ng sagutin doon. So yung mga kapitbahay natin, yung ating mga kaibigan, at saka yung ating mga kamag-anak, ang kanilang dugo, kaligtasan ay nasa ating mga kamay. You know, lalo na natin mga kamay, kasi natin ito. May sagutin yan kay Lord. May sagutin kay Lord. Akala nyo magandang lingkod ng Diyos, ha? Hindi ka ginawang lingkod para magpasarap. Nakita nyo yung gawa ng mga lingkod, inuutosan mag-imbita. Hanggang kailan mag-imbita? Hanggang mapuno. Eh pag napuno ito, lilipat tayo ng mas malaki. Pupunuin ka naman natin. Pag napuno na naman yun, lilipat ka naman tayo sa mas malaki. Pupunuin naman natin. So, at pag-imbita, wala nang tigil. Then, bilang mga lingkod, sila ay tapat na sumusunod sa lahat ng utos ng kanilang hari. Yun ang lingkod, tapat na sumusunod. Walang reclaim o walang reklamo. Okay, tuloy tayo. Ano ba ang mga katangian ng mga alagad ni Kristo, Jesus? Una, hindi maaaring maging alagad ko. Ito, katangian ng alagad, ng lingkod. Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili ng buhay ng higit sa akin. Ulitin ko ito, mabigat ang mensahe na ito. Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili ng buhay ng higit sa akin. Kaya ako may nagtatanong sa akin, mahal mo bang asawa mo? Yes! Pangalawa, hindi siya ang number one. Because my number one is my God. Hello? Dahil ang sabi niya, kung nasaan ang kayamanan mo, nandoon ang iyong puso. Naisip mo na ito mga karalinggo. Bibigyan ko lang ng ating kapaliwanagan kung nasaan ang kayamanan mo, nandoon ang iyong puso. Kasi ang utos ng Diyos, mahal pa po ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. So, ibig sabihin, ang nire-require ni Lord sa atin na pagmamahal ay buong puso. Okay? Kung mahal po ang Diyos ng buong puso, kunwari, sino nagmamahal dito kayo ng buong puso? Itaas ang kamay. Tama. Ayan, kita ng Diyan yan, talo na siya. Sabi ni Lord, okay, anak, kung totoo nagmamahal ka sa akin ng buong puso, ibigay mo sa akin yung araw ng linggo. Matindi yun. Sasabihin mo, yes Lord, ibibigay ko. Basta walang bisita.
Ibibigay mo ito, Lord. Basta wala akong business transaction. Ganun ba yung nagmamahal? Ngayon, kapag ginawa ko yun, may nagtanong sa atin paano, pastor, yung mga nasa DPA? Kung minsan may mga meeting, itatawag ng Sunday, kung minsan may mga activities, itatawag ng Sunday. Well, nasa inyo yan. Ang itinuturo ko lang naman, yung pagmamahal ng buong puso. Nasa iyo magdidesisyon yan. Kasi meron akong pastora, ang dami kong pastor na teacher. Meron akong pastora teacher. Every time na gano'n ang ginagawa ng DepEd, alam na niya kasi, okay, sa linggo, meron tayong activities. Kunwari, narinig na ng Merkules, ang ginagawa ng pastoran ito, gumagawa na kagad ng absent without, leave without pay. Nagpapel na sa kagad. Yan ay walang nagpapun si pastoran na liyan. Hindi na yung pinagpapalit yung sabi. Pero ibang teacher, talaga, sadam yung sweldo. Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. Kasi ang gusto ni Lord sa iyo, yung puso. Hindi ka. Hindi, example pa lang yun. Nasa iyo kung sundin mo o hindi. Sino nagmamahal kay Lord ng buong puso kasi nakaman? Example ko lang yun. Nasa inyo lang kung susunod o hindi. Paano kung sinabi ni Lord, iwanan mo yung asawa mo, magulang mo, paglingkod ka sa akin. Paano yun? Hindi ibig sabihin hiwalayan. Iwanan. Kapag kakilailangan ka ni Lord, iwanan mo. Noong sinimulan ko ang buwan, iniiwanan ko talaga yung misis ko. Halos 1-2 linggo, hindi kami nagkikita. Nagtun ako. Nagsishare ng walang gano'n. Kasi ang buwan, sinimulan ko lang sa isang pamilya. Ito. Sila sa isang pamilya. O ngayon, ilang ang buwan. Maabot na sa 2,000. Nagsimula lang sa 7. Kapag 7, basta quality, dumadami. Kahit 100, kung walang quality, lumiliit. Nakita nyo, dumadami na ngayon? Amen! Kasi quality na Ano ba? Amen! Okay. Ang ayaw magpasan. Diba? Ang ayaw magpasan ng sarili niyang cross at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Lumapit sa akin yung isang pastor. Pastor, sabi ka, ang bigat naman ng aking cross. Bakit? Itong asawa ko, tabakin. Ang cross niya pala yung kanyang asawa. Ang ibig sabihin ng cross, problema. Responsibilidad. Yun yung ambisyon. Yun yung ibig sabihin ng cross. Kaya nga may awitin tayo As I lay my life before you, I lay down all my ambition. Nilili aside mo yan para ikaw ay pasadong alagad. O gaya ni Brother Bernard, iniwanan yung pamilya kahit sa tayo. Pumunta rito para mag-aral na rin sa pagpapastor. Ang liwanag, kasi lumapit siya sa Son Pedro Lord, sabi na papaano kayo ng buhay ko? Kasi yung pangyayari nyo, may tao mayaman na lumapit kay Yesu Cristo. Sabi na, Panginoon, ano ang dapat kong gawin para manahin ko ang kaligtasan? Ang sabi ng Yesu Cristo, ito yung dapat mong gawin. Sundin mo ang aking kausap. Mahalin mo ang iyong Diyos, mahalin mo ang iyong mga magulang, mahalin mo ang
Kaya igalan mo ang iyong mga magulang at mahalin mo ang iyong kapwa. Eh Lord, ginagawa ko na lahat ito. Ano pa ang kulang? Ang sabi ng Panginoon, meron pang isang kulang. Umayo ka, ipagbili ko lahat. Ang ari-arian mo, ipamigay ko sa mga mahirap, tapos halika at sumunod sa akin. At bibigyan kita ng iyong kapahingahan. Sabi ng mayaman, nalungkot, umalis. Kaya sabi ng Panginoon, mas mabuti pa ang kalbelyo na makapasok sa butas ng karayom kaysa taong mayaman na makapasok sa kalya ng Diyos. Sabi ng Apostol Pedro, eh Lord, paano yan? Iniwan natin yung aming mga pamilya at sumama kami sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang nag-iwan ng kanyang pamilya, asawa, anak, nang dahil sa akin, ay makakasumpong ng maka-100 beses na pagpapala sa kanya. Gets nyo? Ibig sabihin, hindi kanya kayong pababayaan. Maliwanag, kaya piniwan ko yung aking pamilya, hindi ko naman hiniwalayan. Iniiwan ko siya sa panawagan ng Diyos. O ngayon, bibigyan kami ni Lord ng higit-higit, labis-labis na pagpapala. Hindi naman babayaan ang Panginoon eh. Meron siyang promise. Okay, tuloy tayo. Kaya hindi naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang kung hindi niya tatalikuran ng lahat sa kanyang buhay, alang-alang sa akin. Dito na, pati buhay mo, talikuran mo na, alang-alang kayo. Yan yung katangian ng alagad na hinahanap ng Panginoon. Maliwanag ba? Okay. Una, talikuran mo yung asawa mo, ama mo, nanay mo, pamilya mo. Pangalawa, makapasal ka ng sarili mong cross. Pangatlo, sarili mo. Hindi maaaring naging alagad ko kapag hindi niya nagawa yung mga ito. Kaya, medyo mabigat ang maging alagad. Amen. Hello. Pero dito ang pinag-aaralan natin ngayon, tungkulin ng mga lingkod. Ano yung tungkulin ng mga lingkod? Naku, nakalimutan na agad. Anong pinapagawa ng hari sa mga lingkod? Ha? Lakas? Hanggang sa? Ha? Kabisado mo ha? Sana gagawin. Okay. Kasi, ang sabi ko ngayon, Lord, ako, matanda na ako eh. 77 years old na ako. Kailangan din, magpahinga na rin ako. Abay, so sabi sa akin ng Panginoon, wala raw retirement kapag ikaw ay naging empleyado ng Diyos. No retirement. Ang retirement lang sa kanya ay RIP. Rest and peace. Eh, since ang panawagan sa atin, magtayo ng mga churches, so ngayon, mayroon akong pinaplanong tayo rin ng church sa Libay. Yan. Inihanda ko ng lupa, inihanda ko na yung pastor, nahanda ko na rin yung pambili doon sa lupa, pati yung itatayong church. Madadagdagan na naman ang tuwan sa Libay. Ay, mabuti na tayo, ganun ang panawagan nyo, magbibigay natin. Isa atin ang panawagan ko, magtayo ng mga churches. Kaming dalawa. Nakita nyo, ang sabi ni Mrs. Lord, bago man lang ako kunin, may patayo pa akong church building dito sa Santiago. Pukuti ng imig. Wala akong support. Sino may gusto? Kapag nagkaisa tayo, wala yung simple na Lord. Okay. Kaya, pangalawang katamihan, itatwa ang sarili alang-alang sa Panginoon.
Pangatlo, siya ay totoong manggagawa, hindi pwedeng manggagawa. Siya ay may pag-ibig sa mga taong na kay Kristo o wala pa kay Kristo. Siya ay nagtataglay ng katapangan para kay Kristo. Yan yung ibang kakamihan ng manggagawa ng Panginoon. Okay, tuloy tayo. Sino ang karapat-dapat pumasok sa middle banquet naman? Ito na. Sino ang karapat-dapat pumasok sa kasalan? Sabi sa verse 11, pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit ng kasalan. Tingnan mo ang inimbita ay masama at mabuti. Inimbita lahat ito. Yung bulag, yung pilay, yung mga taong lansangan, lahat ito, lahat inimbita, masama at mabuti. Pero, bakit may nakadami na hindi suot yung pangkasalan? Ibig sabihin, yung mga ibang masama, nagkaroon ng damit, pangkasal. Pero yung isang tao ito, hindi nakadami. Bakit? Dahil sabi niya, tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasabot ng tao. Then, ang ginawa, okay, ang ginawa ay pinatalian, tinadik, at itinapon sa labas. At para doon ay umiyak, maginagpis. Yun yung ginawa. Bakit ang tanong, balikan natin, bakit mayroong taong hindi nakadamit pangkasalan? Ano ba yung damit na pangkasal na tinutukoy dito? Okay. Ang damit pangkasal, Revelation 19:7-8. Magalaw tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat kalalapit ng kasal na kordero, nakahanda na ang kasintahang babae. Napihisan na siya ng malinis at puting lino. Ang lino ay sagisag ng mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. So, ang lino ay sagisag ng mabubuting gawa. Hindi ito yung gawa na ginagawa sa ayuda. Hindi ito. Ang tinatawag dito na mabubuting gawa, ito yung mga nag-iimbita ng mga tao sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. Bakit? Kasi ayaw ni Lord na may kahit isang taong mapunta sa gobyerno. Nilalang ng Diyos ang tao bilang kalarawan niya, bilang anak. Kaya ayaw nga ni isa man ay mapunta sa gobyerno. No one shall perish. Ito sabi sa John 16 Ang sabi doon, for God so loved the world that He gave His begotten Son, His only begotten Son. Whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Ayaw ni Lord na may isa man mapunta sa impyerno na tao. Ganyan ang pagmamahal ni Lord sa mga tao. Pero tandaan ninyo, wala na dito ang Panginoon. Hindi na natapos ang Panginoon Kristo, hindi na natapos yung gawain mag-imbita. Ito ngayon yung ibinigay sa atin na ating pagpapatuloy. Kaya walang hinto yung pag-imbita, tuloy-tuloy ito. Ngayon, ang napapansin ko sa mga churches natin, ang mga nakakapag-invite, yung mga bago, yung mga luma, wala nang naimbita. Ewan ko, ba't gano'n? Nagpunta ako sa alpunsilista, may mga bago. Sino nag-invite? Taas ang kamay, dumating yung nag-invite. Tinanong ko, kailan ba kami ito? Meron na po akong katugwa. Aba, yung mga 10 taon na wala nang na-invite.
Ang tanong ko, bakit kaya Lord? Ang isang dahilan siguro, naubos na yung kaibigan, ang mag-anak na na-invite. Naubusan na sila. Samantalang yung mga bago, bago pa lang marami pa imbita. Pero nung hinahanap ko yung mga invite sa luma, wala na lang. Meron naman. Okay. Ano yun? Ganito yan. Ang luma sa Panginoon, alam mo, pagka i-define mo yung meaning ng luma at bago, alam mo yung basa, pag hindi mo na ginagamit, luma na yun. Wala nang gamit eh. Pero kahit basaan, pag laging ginagamit, bago pa rin kay Lord yun. Kaya kahit matagal na kayo at nagagamit, bago ka kay Lord. Ang sabi na sa Bible, you are new every morning, and His love will endure forever. Pero kung wala ka ng gamit kay Lord, dalawa na lang pupuntahan mo. Come home, my little child. Pauwiin ka na sa langit, gusto mo yun? Di ba, langit naman eh. Pero ligtas ka. Hindi ka pupunta sa impyerno. Hindi, bigyan na lang natin ng practical example. Nakaya ni Brother Chico, tingnan nyo, dami ng na-invite ko, halos kalahati. Senior citizen na yan. Diba, Brother Chico? Diba? Gets nyo? Amen. Okay. So, ang mabubuting gawa, hindi yung mga binibigay mo ng mga tulong. Isa yun sa mabubuting gawa, pero depende sa nagbibigay. Kung tama yung puso nagbibigay at hindi naghahanap ng kapalit, tama yung ginawa, mabuti yun. Pero katulad ng mga politiko, kaya nagbibigay, may buto lang siya, maling hindi mabuting gawa yun. Pero ang mabubuting gawa, nagdadala ka ng tao mula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. Inuubos mo yung populasyon sa kadiliman, dinadala mo doon sa kaliwanagan para dumami ang populasyon. Dahil ayaw ng Diyos na walang kahit isang nilalang na mapunta sa impyerno. Bakit? Binayaran ng Iso Kristo lahat ito eh. Para magkaroon ng kaligtasan. Kaya naman sinasabi sa Biblia, ipapaabot may maliligtas. Wala naman silang naririnig na magandang balita. Paano may maririnig sila, wala namang nagpapahayag ng mabuting balita. Paano may magpapahayag, wala namang nabuutos. Gets nyo? Paano walang nagbuutos, wala namang panggastos. Pero ngayon, ang Diyos ang makakaboto sa atin. Sa mga lansangan, sa mga makikipon na daan, imbitahin ninyo mabuti man o masama, pilay, ulan, o sino man, may sakit lalo. Dahil ito, hindi lamang eskwelahan, hospital pa na may problema. At church. Gets ka? Amen. Nakita nyo, saan po si Pastoral Lovely? Nasaan ako sa kayo? Nakako. May problema siya. Naisip niya kanina. Nag-pray, diyan praise. Isang oras lang tutulog. Ano yung problema niya? Hindi na sinabi, hindi na sinir, dahil nakakapag oras. Pero ang sinabi niya, sinagot siya ni Lord. Yun yung kagandahan pag natuto ka, na-train ka, na-equip ka, natutunan mo yung mga promise ng Panginoon. Mararamdaman mo, sinasagot ka pala ng Panginoon. Amen. Hello? Amen. Okay, tuloy tayo. Sa Isaiah 61 verse 10. Buong puso kong nagagala, sabi ni Isaiah, kay Yahweh, dahil sa Diyos ako'y magpupuri.
sapagkat sinuotan niya ako ng damit ng kaligtasan. Yun yung damit pangkasalan, damit kaligtasan. At balabal ng katwiran, gaya ng lalaking ikakasal na ang palamuti sa ulo'y magagandang bulaklak. Kasi noong unang panahon, yung mga lalaking ikakasal, may mga bulaklak sa ulo. May balabal. Then, gaya ng babaeng ikakasal na nakasuot ng mga alahas. So, yung kasuotan ng pangkasal ay damit ng kaligtasan. Pumasok itong tao na hindi nakadamit, pangkasal. Pumasok itong tao, palagay mo na, yung tao pumasok, isa sa bilang na masasama. Yung iba, na bago. Pero ito, bagamat pumasok, hindi kailanman nabago ang kanyang pagkatao. Yun yung ibig sabihin, no? Kasi, naniniwala ba kayo na ang lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos ay talagang nakikinig? Ano tama po tanong ko? Naniniwala ba kayo na ang lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos ay totoong nakikinig? Hindi. At isa pa, ang salita ng Diyos, ang trabaho ng salita ng Diyos, ito yung naghuhugas sa atin para tayo ay magkaroon ng kasukutan ng kaligtasan. Nililinis tayo ng salita ng Diyos, tama? Ang nakikinig, hindi nakikinig sa mata, sa ilong. Ang nakikinig sa tainga. Tama? Yung iba nakikinig, lumulusot agad sa kabila. Pero yung totoong nakikinig, pumapasok sa isa, tumutuloy sa puso. Kaya sabi ng Biblia, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kapag patuloy yung pakikinig mo at pumupunta sa iyong puso, sa iyong espiritu, ang lalabas sa iyong bibig, puro salita ng Diyos. Puro mabubuti. Puro positive. Puro pangako. Hindi puro negatibo. Hindi puro kabwisita ang lumalabas. Then, is in the tip of your tongue. So, ang trabaho ng salita ng Diyos na pinapakinggan natin, una, nililinis yung ating katawan. Sinusuotan tayo ng damit, pangkasal o pangkaligtasan. Pangalawa, ang salita ng Diyos na pumapasok sa atin, sabi doon, at ating nilalasahan, ating pinag-aaralan, ito ang magbibigay sa iyo ng daan tungo sa iyong pagulat, tungo sa iyong tagumpay. Yun yung pangalawa. Kailangan makinig ng salita ng Diyos. Ang pangatlo, ang sabi ng Panginoon, ang aking salita na nabibitawan ng aking bibig ay hindi bumabalik sa akin na walang nangyayari. Kaya kung pinakinggan mo, pumasok sa puso mo, binitawan mo, out of the abundance of the heart, you have to speak, kung ano yung lumabas sa dila mo, that is the life and death. Is in the tip of your tongue. Pag binitawan mo yung positive, yung positibo, sabi ni Lord, hindi babalik sa Kanya na walang nagaganap sa iyong buhay. Yun yung gamit ng salita. Kaya napakahalagang makinig. Ito yung naglilinis sa atin. Kaya itong taong ito, nakinig ng nakinig, pero lumalabas lang sa kabila, hindi siya nabago. Amin ba? Ito yung sinasabi sa parable of the sower, nung nakinig, yung buto, yung salita ng Diyos, parang bumagsak lang sa daan.
Dumating ang ibon kinain, tinangay, so walang nangyari. Ibig sabihin nun, dumating ang magnanakaw. Alam ba ninyo, ang Diablo ay siya yung magnanakaw, sabi na, I came to kill, to steal, to destroy. Hindi interesado sa iyo ang Diablo, ang Satanas. Interesado siya sa salitang tinanggap mo. Kaya ito'y tinanggap mo, gustong makamit ka ganito ng Diablo, dahil pag hindi na nanakaw ito yung magbabago sa iyo. Amin ba? Kaya mating ka na ng umating, kung hindi ka naman nakikinig o kilang kay Satanas, sige, umating ka na umating. Ang ayaw ni Satanas, yung pinapakinggan mo yung salita ng Diyos at siya ang nagbibigay sa iyo ng damit pangkasal. Yun yung ayaw ng Diablo. Imagine, siya yung dati mong sweetheart eh. Di ba nung video ko nakikilala ang Panginoon? Siya yung Diyos mo eh. Siya yung parang friend mo, parang sweetheart mo. Tapos, nung makilala mo ang Panginoon, yung kanyang salita, nakipag-break ka sa kanya, pumunta ka kayo, abay, hahabulin ka ng Diablo. Kaya sabi ng Biblia, he is like a roaring lion looking someone to devour. Gets you? Kaya yung damit pagkasal, ito yung damit ng kaligtasan. Kaya siguraduhin ninyo nakasuot na kayo ng damit kaligtasan. Amin ba? Amen. Nung dumating yung hari, abay, nung bisitahin ka yung manakuhin, lahat nakadamit ng puting-puting lino. Meron lang isang hindi nakasuot pang kasal. Tinanong, sabi na, bakit ka pumasok dito na hindi nakadamit pang kasal? Hindi nakakibo, hindi alam isa doon. Kasi hindi siya nakikinig. Kaya hindi na matanda. Okay, gapo, sige yan. Itapon sa labas. Ano ang ibig sabihin mo? Kapag dumating yung panahon ng pagliligtas ng Panginoon at wala kang damit pang kasal, sa ayaw at gusto man ng Panginoon, ayaw man niyang mapunta tayo sa impyerno, wala siyang magagawa. Dahil ang requirement lang para mapunta ka sa kasalan ay kailangan suot mo yung damit kaligtasan. Hello? Tingnan mo at kamay damit mo. Wow. Damit kaligtasan yan. Ano ang dapat natin gawin bago dumating ang kasalan? Ito na. Magbihis ng malinis at puting-puting lino. Mabubuting gawa ang damit ng kaligtasan at balakal na katwiran. Yan. Kailangan lagi natin isuot yan. Kasi ang rapture, walang oras hindi natin alam darating kung kailan darating. Ang makikita lang ni Lord, yung itsura mo, nakagamit ka ba ng kaligtasan? Yun ang tinitignan ng Panginoon. Gets ka? Huwag niyong pabayaan mamantsahan. Ulitin ko, ano yung mabubuting gawa? Hello? Ano yung ibig sabihin ng mabubuting gawa? Pakilakas? Mag-iimbita. Ang hirap maging guro. Yan. Ano ang dapat natin gawin bago dumating ang kasalan? Malinis na puting-puting lino, mabubuting gawa, ang damit ng kaligtasan at balaban ng katwiran. Pangalawa, laging mag-imbita at punuin ang lugar ng miling banquet. Then pangatlo, sundin lagi ang tanutuan ng bahal na hari o ang Diyos Ama. Hindi si Jesus siya, kasi si Jesus yung ikakasal. Ito yung mabubuting gawa. Ito apat pa ba? Wala na ka. Yan. So yan ang dapat natin gawin. Amen. Eh, Pastor, paano naman ako mag-invite?
hindi problema yung mag-invite eh. Basta meron kang kaibigan. At yung kaibigan talagang kaibigan, hindi kayo matatalihan. Gets nyo? Eh kung wala kang makuha kaibigan na kapwa mo may pinag-aralan o kapwa mong mga mararangya, makipagkaibigan ka na sa mga mahihirap, sa mga may sakit. Makipagkaibigan ka na. Kasi nung minsan pumunta ako doon sa bukid, binisita ko yung talingan ng tubo. Abay, may dumating isang lalaki. Nakipagkilala ko, bro, ako si Pastor Sani. Ay, Pastor pala kayo. Anong pangalan mo, bro? Ako si ganito, si ganito, si ganyan. Usapan kami. Hindi namin pinag-usapan ng salita ng Diyos, pinag-usapan namin ng buhay. Sa edad mo niya, bro, anong ginagawa ng anak ko? Sabi nga, 71 years old na ako, hindi ko na kaya magtrabaho. Kaya ito, naghahanap na ako ng bibili ng aking bukid. Kaya ako lumapit sa iyo. Anong makita ko yung usapan? Binago ko yung usapan. Ako bro, 71 pa na. Ano sa tingin mo bro? Ilang taon na ako? Mga 68 ka pa lang. Wow. Tinignan niya sa gilid na kasi. Bro, 77 na ako. Parang tanong bro, sa tingin mo kaya aabot ka pa ng 10 taon? Parang ko, hindi ka. Pangatlong tanong bro, pag namatay ka kaya, alam bro, dalawang pupuntahan natin. Pag namatay ka kaya, saan ka pupunta? Sa langit o sa impyerno? Si Lord na nakakaalam. Hindi. Binitawan ka ng Lord dito sa lupa, bahala ka sa buhay mo. Ngayon, saan ka pupunta? 200. Daan papunta impyerno, daan papunta kay Lord. Isang ba daan, Pastor? Sabi ni Kristo, ako ang daan. Ang buhay at katotohanan. Hindi nakapasok na yung salita ng Diyos. Sinira ko na. Sabi na, Pastor, kailangan magtatay ng church dito. Gawin mo akong dinner. Kaya magtatay ko ng church dito. Gets nyo? Ang daming nangangailangan kayo. Kasi maraming kahapon doon sa training ng mga pastor. Ang sabi ko sa kanila, kung tanga ang pastor, tanga ang kongregasyon sa salita ng Diyos. Napating nyo mga nag-aaral. Tama ako na rin. Kung ang alam ng ituro ng pastor, kaligtasan, paano naman pagulat? Narinig ko kanina, sakit sa busa. Kaya sa susunod ako magtuturo, pag-aaralan natin kung paano tayo makalaya sa sakit sa bulsa. Para mapuno yung bulsa. Sino ito sabi doon? Pero kailangan ligtas mo na kayo. Ligtas pa kayo? Kailangan nakasuot lagi yung damit ng kaligtasan. Anong gagawin natin? Liis na malinis at Mag-imbita. Okay. Sino ang gagawa niya sa susunod na Sunday? Itaas ka kamay? Sino mag-invite? Okay. Itaas ka kamay. Ipag-pray-pray itaas ka kamay. Thank you, Lord. Kasi sabi ng Panginoon, lahat ng mga nagtaas na kamay, gagawin kong banal ang kamay na yan. Okay. Lift up your holy hands. Yung sabi ng Panginoon eh. Lord, Panginoon, nakataas ng kamay. Na iyong mga lingkod, bukod sa nakasuot na sila ng puting-puting lino o damit na kaligtasan. Gawin mo silang banal, Panginoon, na anuman ang kanilang makamayan, anuman ang matapik nila sa kanilang balikan o sa kanilang balikan ng mga tao, anuman ang maimbita nila, Panginoon, ikaw ang siyang mag-uusap sa kanila sa mga taong iyon na kanilang tinatawag, tinatapik, kinakabayan o inaakbayan. Ikaw ang magtumbig sa kanila
at sa pamamagitan ng lingkod mo, Panginoon, ay madadala nila ang kanilang ini-invite para maubos ang populasyon ng kadiliman at mapulo ang populasyon ng karya ng Diyos. Pagpalain po ninyo sila, Panginoon, physically, materially, financially, and spiritually. Sa pangalan ni Jesus, sabi natin lang, Amen! Amen! Praise God! Palakpakan po ng Panginoon. God bless you. God. Okay?